Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, parang gustong i-share sa inyo about dito sa ating GCash. Kung halimbawa na-encounter nyo to guys, na nag-error bigla yung GCash nung nag-send kayo ng cash sa ibang GCash number. Halimbawa ganito yung error, kindly double check your wallet balance and transaction history. If your previous transaction pushed through, please retry at a later time. Or di kaya naman guys, ganito yung lumabas din. There seems to be problem. Please try again later. Then may nakalagay na open and close parentheses 500. Ituturo ko sa inyo guys step by step kung paano ba natin masolusyonan yung ganitong error. Halimbawa ilagin natin yung ating account. Ayan, then send, then express send, then ilagay natin yung mobile number saka yung amount. Then confirm. Ayan, so ito yung lumalabas guys kapag nag-send tayo. Paulit-ulit yan kung hindi natin gawin itong step na ituturo ko sa inyo. Para ma-solve natin, punta tayo sa setting. Then hanapin natin yung apps. Ayan, ito siya guys. Then hanapin natin yung GCash. So ito yung una guys, yung recent open apps. Pero kung hindi nyo makita dito sa recent open apps, pwede nyo i-press tong see all apps. Ayan guys, nandito na tayo sa apps info. Gawin natin guys, i-force stop natin. So i-press natin yung force stop. Then okay. Ayan, then punta tayo dito sa storage and cache. Then clear cache, then clear storage. Delete. Then back tayo ulit. Punta tayo sa Google Play Store. Then search natin GCash. And so gagawin kasi natin guys, uninstall natin tong GCash. So click natin tong GCash, then uninstall. Then uninstall ulit. So antayin natin guys na matanggal yung GCash dito sa ating application. Then, i-click natin ulit tong install para ma-reinstall ulit dito sa ating cellphone. And guys, so antayin natin na ma-install dito sa ating cellphone ulit yung GCash app. So, dito kasi guys, yung ginawa natin para ma-delete yung dati nating transaction. Kaya nag-error kapag nag-transfer tayo kasi na-detect niya yung previous na transaction natin. Dapat i-clear natin yung cache saka yung storage. Then, i-uninstall nyo lang yung GCash ninyo. Then, install nyo ulit. And then, open natin. Okay lang natin to guys. So, kailangan i-allowed natin to. And then, ilagay natin yung ating GCash number. So, ilagay natin yung GCash number. Then, next. So, enter natin yung OTP na natanggap natin. And then, enter natin yung password natin. Since na-clear na natin yung cache or yung storage ng GCash apps dito sa ating cellphone, so, i-required niya ulit itong step na to. I-press lang natin itong yes, register this phone. So, kailangan dito yung verify with face recognition. Ibig sabihin, pinapa-verify niya kung legit ba na tayo yung nag-login dito sa ating GCash apps. So, click lang natin itong next. Na-verify niya. Sabi niya, congratulations, account secure ka na. So, go to dashboard. Login natin ulit guys. Then, try natin mag-send. Send. Then, express send. Then, enter natin yung mobile number ng pag-sendan natin. Then, enter natin yung amount, guys. Then, click natin yung next. Ayan. Then, confirm. Then, send. Ayun. So, okay na siya, guys. Successful na po yung transaction natin na pag-send ng GCash sa ibang GCash number. Ayun, guys. Gano'n lang yung gawin natin kung na-encounter nyo yung ganitong error dito sa ating GCash account or dito sa ating GCash application. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung nakatulong guys, palike naman yung video na to or pa-share na rin guys, baka sakaling makatulong sa iba. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please click the subscribe button, then hit mo na rin guys yung notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.